Ano pa po? Problem sa school, problem sa kikipagkapwa-tao, marami. This is all our battle. No, paggising natin sa umaga, bigla na lang natin naiisip, paano ko ba mareresolve yung problema ko? Pero today's message, tutulungan tayo ng Panginoon para maunawaan, para masolusyonan yung battle na meron yung bawat isa sa atin. Pero yung mensahe po natin, hindi tayo tuturuan kung paano maging malakas para maresolbahan yung ating problema. Pero yung message po natin ngayon, paano ba ako mag-i-stand kasama si Kristo pag hinarap ko na yung mga battle sa buhay ko? Na iba po yung we gain strength, yung effort lang natin para ma-solve yung problema natin. But yung mensahe ng Panginoon ang tinuturo sa atin, kahit anong klaseng sitwasyon meron tayo, paano ako mag-i-stand kasama ang Diyos. Sa ating pong point number 1, David saw Goliath, but he saw God first. No? Victory begins before the battle. Alam niyo po ba na tayo ay victorious na? Paano niyo po nasasabi na victorious na ako, pagkagising ko pa lang, galit na ako agad? Yung buhay ko, ganito, paano po natin masasabi na ako ay victorious? Kayo po dapat yung maunawaan natin. Katulad ni David, no, nung kinaharap niya si Goliath, gaano kalaki si Goliath? Gaano siya ka-confidence? Gaano ka-shielded yung kanyang katawan? Meron siyang matalim na sword. Well-trained, well-experienced si Goliath. Kaya ang lahat ng tao that time, takot na takot. Nakikita pa lang yung yabag or naririnig pa lang yung yabag ng paglakad ni Goliath, takot na yung mga tao that time. At ang sabi nila, hindi natin matatalo si Goliath. Pero dumating si David. Si David ay totoy na totoy lang, no? Batang-bata pa siya. Hindi siya trained katulad ni Goliath. Hindi din siya malakas that time kasi maliit pa lang yung katawan niya. Wala din siyang powerful sword. Pero si David, meron siyang bagay na wala sa iba. Meron siyang pananampalataya sa Diyos. Kaya anong dineclare ni David? I come against you in the name of the Lord Almighty. Yun yung wala si Goliath. Yun yung wala yung ibang tao. Kaya nakita ng mga Israelite how big Goliath is. Pero tignan nyo po, no, yung difference kung paano tinignan ni David yung kabutihan ng Diyos during that time. Sabi sa Psalms chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Kung makikita po natin sa Bible, no, hindi sinabi na hindi tayo magkakaroon ng trouble, may problem. Pero anong pangako ng Panginoon? God is our help in trouble. Meron tayong Diyos at yun yung nalilimutan natin. Ibig pong sabihin, kapag malaki yung problema mo, wag mo siyang sukatin na ganun kalaki. Wag nating i-measure kung gaano kalaki yung sitwasyon o yung pangit na meron tayo sa ating present reality. I-measure natin kung gaano kabuti o yung greatness ng Panginoon sa atin. No, maybe yung problem mo ay sobrang laki o sobrang bigat, pero tignan natin kung gaano kalaki yung Diyos. Like ko pong ina-example, meron kaming kantang magkakapatid, yung barko gaano po kalaki. Kung i-estimate po natin yung barko, mga ilang tao kaya yung kasya doon? 1,000. Pero pa yung mga gamit, no, yung mga facilities nila doon. Minsan ganun kalaki yung problema natin na parang hindi masolusyonan. Pero anong pinakita ng Diyos? Gabar ko man yung problema mo, higit sa dagat, yung biyaya ng Diyos. Si Goliath, sobrang laki niya, pero mas may lalaki pa kay Goliath. Yun yung Diyos natin. Yung Diyos ni David, yun din po yung Diyos natin ngayon. Point number 2, our present Goliath are real.
totoo po, hindi nawawala yung problema. Na sometimes, madalas nating sinasabi, manampalataya ka, magiging easy yung buhay. Hindi po yun yung pananampalataya. Hindi natin pwedeng mag-pretend na may pananampalataya tayo na yung problem hindi nag-e-exist. Yung problem po hindi nawawala. Nag-e-exist yung problema. Palaki nga po ng palaki. Pero yung pananampalataya na meron tayo, na alam natin na totoo yung problema, pero alam din natin that God is greater than my problem. Yun yung pananampalataya. O sige, magpipray ako, bukas wala na yung problema. Hindi po ganun. Mananalangin ako dahil alam kong kasama ko yung Diyos. Amen? So, ngayon po, maraming challenges sa atin. Kung makikita natin yung technology, ang bilis ng pagbabago. Meron ng mga AI, no? The way we study, the way we work, naiiba na rin because of the technology changes. And then, yung buhay din natin ngayon, iba na. So makikita natin doon kung paano nagbabago yung mundo. Pero, always remember na kahit nagbabago yung mundo, people are still lonely. Yung mga tao nagsasuffer pa din. Kahit na meron na sila, kapag yung mga kabataan ngayon, they have a lot of followers. Pero deep inside, they are lonely. Hirap pa rin sila kasi wala silang solusyon, totoong solusyon. Pero tayo sa mensahe natin, pinapaunawa that there's only one solution. At yung kailangan natin ay si Kristo. Ano pong sabi sa John chapter 16 verse 33? In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. No, ang promise ng Panginoon ay hindi mawala yung problema. Ang pangako ng Diyos, anong sabi niya? He overcome the world. Yun yung pangako ng Diyos na dapat po nating maunawaan. Kaya instead na sabihin natin na ano bang nangyayari sa akin, bakit paulit-ulit lang yung problema ko? Instead na ganun yung kaisipan natin, sabihin natin, ano ba yung ginagawa o ano ba yung gagawin ng Lord sa akin during this situation? Kaya dapat po maunawaan natin that Christ is the way. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Hindi sinabi ng Panginoon, magbibigay ako ng mga possible ways. Hindi po yun yung nais ng Panginoon. Dinirect na ng Panginoon, that I am the way. Kaya marami pa rin tao, ang tanong, ano bang direction dapat meron ako? Saan ba ako dapat papunta? Ano ba yung pipiliin ko? Paano ko palalakihin yung anak ko? Paano ko masasolve yung family problem ko? So marami tayong iniisip na nawawala tayo sa direction, tamang direction bilang mananampalataya. So instead na sabihin natin kung anong dapat nating gawin, isipin natin o alamin natin kung paano tayo lalakad kasama ang Diyos. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sa sobrang talino na ng tao, nakadepende na tayo sa kakayanan natin. But again, this is a reminder that we should lean on to the Word of God, hindi sa ating sariling understanding. And in all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. So ito, direction na po na sinabi ng Panginoon, no? Minsan, di natin alam yung direction natin. But this is a reminder na ang direction natin ay patungo lang sa Diyos. No? Conquer before the battle. Ulitin po natin yung World Remnant Conference. Binanggit po doon yung pre-conquer. Ano po yung pag-uunawa nyo sa pre-conquer? Prepare your spiritual life before the crisis come. Yun yung pre-conquer. Na-prepare mo na bago pa mangyari. No, wag nating intayin na ma-desperate tayo bago tayo mag-pray.
na unti-unting ma-fall apart yung family natin bago natin isik yung Panginoon, yung ma-fail tayo sa school, bago lang tayo mag-aral ng salita ng Diyos. No, marami tayong bagay. Kaya nga sabi, nasa huli ang pagsisisi, pero hindi po. Kung handa tayo, we have victory. Amen po? Kaya sabi ng Panginoon, start now. Paano po natin gagawin? Paano tayo mag-start? Ano pong sabi sa Book of Ephesians, chapter 6, verse 10 to 11? Be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God. Be strong in the Lord. Hindi sa sarili mo, hindi sa pera na meron ka, hindi sa connection mo, hindi sa talent mo. Before the battle comes, strengthen your relationship with God. Kapag di po tayo nag-prepare sa ating spiritual battle, kailan pa po tayo maghahanda? Kailan tayo magsisimula? So, we must prepare beforehand. Paano po tayong mag-prepare? Build your faith in ordinary days. Na minsan, nabibuild lang yung faith natin kapag mayroon na tayong turning point. Pag sinabing turning point, yung talagang problema, mabigat na sitwasyon. Pero sabi ng Panginoon, build your faith in ordinary days. Ano pong ibig sabihin na to? Strong faith is usually built during ordinary days. For example po nito is yung araw-araw mong ginagawa. Kaya sabi doon, wake up early in the morning, take 5 minutes every day. Yun yung ordinaryong buhay lang natin, araw-araw, ulit-ulit. And then, magpasalamat tayo sa Panginoon. Simply say, Lord, thank you for this day. And through that 5 minutes, it changed our life. At nabibuild natin unti-unti yung pananampalataya natin. Let's ask guidance sa Panginoon every day. Yung 5 minutes, parang maliit lang siya. Pero kapag consistent natin ginagawa, babaguhin niya po tayo. So, ganun ka-powerful yung isang bagay na pinagkatiwala natin sa Panginoon. And even our problem, hindi man siya ganun, mawawala agad-agad o mabilisan, pero magsisimula yung pagbabago when we start dun lang sa 5 minutes na panalangin. Amen? Romans chapter 10, verse 17, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. Kaya kung wala po tayong naririnig na salita ng Diyos, hindi tayo nagme-meditate, hindi tayo nagpe-pray, paano pong lalago ang ating pananampalataya? Faith grows when we continually receive God's word. Kapag po nag-exercise tayo, tignan po natin, no? Kapag nag-exercise tayo, isang beses lang sa isang buwan. Isang beses lang tayo mag-exercise sa isang buwan. Hindi natin nakukuha yung goal natin na maging malakas physically. So, ganun din po, no, yung principle ng spiritually natin. Kapag in-apply natin yon spiritually, same thing din. Kung di natin papakainin ng spiritual word, message, yung ating spirito, manghihina din po tayo. Kaya dapat araw-araw, simulan lang natin. Kung kaya mo lang 2 minutes, 2 minutes lang muna. Hanggang sa naturally na i-enjoy na natin. Kaya nga sabi doon, wag mong i-force. Wag mong biglain. Kasi pag binigla mo, baka wala ng second day. Puro first day lang tayo. Read the Bible, pray, worship, listen to God's message, stay connected to God's people. Importante rin yung mga nakakasama natin to enlighten, to grow, to build our faith. And then, little by little, our spiritual strength grows. Next po, let God become part of your whole life. Ito yung sinasabi ng mensahe natin na 300%. Let God become part of your whole life. Huwag nating i-separate yung spiritual life natin from our everyday life. Yung pananampalataya natin, hindi lang sa loob ng church. Dapat yung life natin, yung spiritual life natin, sa loob ng bahay, sa school, sa work, sa business mo, sa relationship mo, decision, sa future, dapat
nandun din. Kasama. No? Kung estudyante ka, wag mong sabihin lang na, oh Lord, ito yung school ko. This is my spiritual life. Hindi po basta ganun lang. Lord, mag-aaral akong mabuti, magiging matalino ko kasi binigay mo tong opportunity na to. Kung parents ka, Lord, palalakihin ko yung anak ko according to your word. At ganun yung buhay natin. Ganun dapat pala tayo mag-isip. Kung nagtatrabaho tayo, Lord, use my working place as my mission field. Huwag nating isi-separate na, sa church ganito ako. Sa trabaho ko, ito naman ako. So, hindi po. Book of Colossians, chapter 3, verse 17. Whatever you do, whenever in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Whatever you do, hindi lang basta kung ano ginagawa natin sa church. Whatever we do, nagluluto man tayo, naglalaba, nagtuturo, nagtatrabaho, nag-aaral, do it for God's glory. Yun po yung direction natin. No? And yun po yung tinatawag na 300%. Christ in church, Christ at home, Christ at work, Christ in every part of my life. Yan. Kung titignan po natin, may binabanggit si Reverend Yu. Mas maintindihan natin yung 300% sa tatlong bagay. Only, uniqueness, and recreation. Pag sinabi pong only, Christ becomes my answer. Instead na mag-depend tayo sa tao, sa pera, sa connection, sa ability mo, turn to God. It doesn't mean po na hindi tayo magtatrabaho, no? Kailangan mag-work pa rin tayo, magplano tayo, mag-aral tayo, mag-ask na rin tayo ng tulong sa iba. But the ultimate dependence na dapat meron tayo ay yung Panginoon pa rin. Yun po yung tinatawag na only. Book of Psalms, chapter 121, verse 1 and 2. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord. Yun po yung dapat nating maunawaan. Lahat ng bagay, dapat kasama natin, maunawaan natin na yung Diyos yung tutulong sa atin. Pangalawang bagay po, for us to understand the 300% uniqueness. God has uniquely given each person something. Hindi mo kailangan maging katulad ng iba. Kasi gagamitin ka ng Diyos kung ano yung personality na meron ka. Kung ano yung skills mo, kung ano yung experience mo, kung ano yung testimony mo, kung ano man yung difficult times na nararanasan mo. Yun yung uniqueness. You are unique. Kakaiba ka. Kaya kung iniisip mo, failed na ako, successful na lahat ng kabatch ko, eto pa rin ako. Ano pong sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10? Each of you should use whatever gift you have received to serve others. Stop comparing yourself to everyone else. Ito din yung dating buhay ko. I always compare myself. Hindi kasi ako magaling, sila magaling, ito lang kaya ko, di ko to kaya. But sabi ng Panginoon, stop comparing yourself with other. Na someone else gift doesn't mean wala ka na. Ay siya, may ganun, ba't ako wala? Yung success niya, hindi mo failure. Hindi natin kailangan maging katulad ng iba para gamitin tayo ng Diyos. Minsan iniintay natin dapat magaling na ako para makatayo rin ako sa harapan. Hindi pala. Pag sumunod ka, nag-decide ka na sumunod ka, gagamitin ka ng Diyos kahit ano pa yung sitwasyon mo ngayon. Amen? Be faithful with God has placed you in your hands. Kung anong meron ka ngayon, kung anong time schedule binigay ka ngayon, tagalinis ng church, driver, i-enjoy mo yan kasi training ground natin yan. Amen? And then pangatlong bagay po, recreation. God can use your life in a new way. Your past doesn't not have to control your future. Kung ano mo yung past mo, hayaan mo na yun, napagtagumpayan na natin yun.
No, yung failure mo, hindi yan mababase yung kung ano yung katayuan mo, kung ano yung identity mo. Yung difficult environment, hindi yan yung magdedetermine kung ano yung mangyayari sa'yo sa future. 2 Corinthians chapter 5:17, anong sabi ng Panginoon? If anyone is in Christ, the new creation has come. Kaya sabihin mo sa sarili mo, I am a new creation. Wala na yung past, wala na yung pangit. No, pag sinabing new creation, pag binasa natin sa Biblia, no, tayo ay parang baby, pure na pure, makinis. Tignan nyo nga po yung katabi nyo, makinis. No? Kaya tatawag tayong born again, nabuhay tayong muli at niya tayo nabubuhay sa dati nating kalalagayan. Maybe we made mistakes every day. Maybe we failed pa din, no? At marami din tayong taon na nasayang. But in Christ, your story is not finished yet. God can make something new. Kaya minsan nawawalan na tayo ng pag-asa kasi yung sitwasyon natin nandito lang. Pero ang pangako ng Diyos, kasama mo ako hanggang sa wakas. Do not let your present reality deceive you. Dito tayo madalas dinadaya. Kung ano yung nararanasan natin, doon tayo nadadaya. Pero ano po sabi ng Panginoon, don't be deceived by your reality. Kung ano yung nakikita mo ngayon, hindi yun yung whole story. No? Marami sa atin nag-struggle financially. Pero hindi ibig sabihin na forever na tayong mag-i-struggle. Meron man ngayon, pero hindi yun forever. Kasi may solusyon eh. And we need to see the solution and we need to open our spiritual eyes, yung view ng mabuting balita. No, minsan ngayon, may challenge sa atin. Minsan no, ang hirap magpalaki ng anak. Pero hindi ibig sabihin na nanay ka na lang forever, na magpapalaki ka na lang forever ng anak, no? O kaya naman, meron tayong trabaho na ang hirap. Hindi ibig sabihin na hanggang doon na lang tayo. Kailangan alam natin kung sino yung nag-holds ng future natin para makapag-move forward tayo. Kung alam mo ang nag-holds ng future mo, yung sarili mo, yung tadhana, malilito tayo ng direction. So, dapat alam natin kung sino yung nag-holds ng future natin. Sino nag-holds ng future natin? Yung Diyos. Tapos anak niya tayo. So, nakahanda na yung future natin. Ganon din si David. Si David, di niya po alam kung ano mangyayari sa kanya bukas. Hindi na rin alam kung ano yung gagawin ng Diyos sa kanya. Pero isa lang yung pinanghawakan niya na kasama niya yung Diyos. Ganon din po si Joseph. Ganon din si Daniel. No, even yung lahat ng mga remnants na ginamit ng Diyos sa Biblia. Sabi po sa Romans chapter 8, verse 28, in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Hindi po sinabi sa Biblia na ang lahat ay magiging maayos, no? Kasi meron pa ring mga masasakit na pangyayari, may mga painful times, disappointing times, struggles, na minsan parang ang unfair, no? But God can work through all things. Kaya po, huwag natin i-judge yung entire future, no? Based on the difficulty ng panahon natin ngayon. Kasi dinadjudge natin kasi eto na ako, so baka marahil mangyayari sa future ko ganito. So inuunahan na natin yung plano ng Diyos. Your present chapter is not your entire history. Amen? Kaya doon natin mauunawaan yung 300% that only recreation and ano po yung isa? Uniqueness. Amen? Don't let people's opinion become your Goliath. Na sometimes, our biggest Goliath, hindi yung problema eh. Ito yung mga naririnig natin sa iba. Na nagko-control na sa atin. Na hindi mo kaya, hindi ka kasi talented enough eh. Diyan ka muna.
Ay, bata ka pa. O kaya naman matanda ka na, hindi mo na kaya. Pwede rin nila i-judge yung family natin kasi ganyan yung pamilya mo ganyang kalumaki. Those are people's opinion. If we believe every negative word na sasabihin ng tao, dun tayo magsisimulang maging spiritually weak. But again, our identity ay hindi nakabase sa opinion ng iba. Our identity comes from God. Kaya pag may problema ka, ang lagi mo dapat i-restore, anak ako ng Diyos. No, si David, kinriticize din siya ng kanyang mga kapatid. Si Saul, ganun din. Si Goliath, minak siya. Pero si David, nag-continue siya sa pananampalataya niya. Dahil alam niya kung sino yung pinagkakatiwalaan niya. Galatians chapter 1 verse 10, am I now trying to win the approval of human being or of God? So sino o kaninong approval yung iniintay natin? Approval ng tao sa paligid natin o approval ng Diyos? No? Huwag tayong makinig sa naririnig natin. Don't allow people's opinion become your identity. Kaya kasi yung mga tao, nakikita niya yung present na reality natin, yung buhay natin. Pero alam niyo kung paano tayo tinitignan ng Diyos? God sees your potential and purpose. Kaya po, do not live the life trying to prove yourself to anybody else. Live faithfully before God. Yun lang yung nais ng Panginoon sa atin. Your difficulty can become your training. Tignan po natin, balikan po natin yung buhay ni Joseph. Si Joseph, binenta siya ng kanyang mga kapatid. Kung titignan natin, nung binenta siya, naging slave siya, parang hopeless na end of story na ni Joseph. Pero God used it as a part of Joseph's journey. So, ganun din sa atin. No? Ganun din kay David. Si David, ang trabaho niya, ang ordinary days niya or life niya is nag-aalaga siya ng sheep. Pero yung pag-aalaga niya pala ng sheep, yun yung training ground niya kasi kakaharapin niya si Goliath. Pero during that time, si David, ang kinakalaban niya na yung mga leon, no? Kasi dapat walang mawala, walang magkulang dun sa alaga niya. But that time, yun pala yung training journey niya kasi ipine-prepare siya ng Diyos para sa mas malaking battle. So, ganun din sa atin. No, sometimes, naglalakad tayo, umuulan, wala tayong sasakyan, o kaya naman, lubog na lubog tayo sa utang. Maraming bagay, maraming battle, marami tayong Goliath. But anong sabi ng Panginoon? This is just a small part ng journey mo para ma-fulfill, mabuo yung story ng Panginoon sa atin. Kaya wag nating sabihin, Lord, bakit ba nangyayari sa akin to? Ulit-ulit na lang yung routine. But again, ang tanungin natin sa Panginoon, Lord, ano yung dapat kong malaman? Ano yung dapat kong matutunan through this situation? James chapter 1, verses 2 to 4, consider it pure joy, whatever face trials, because you know that the testing of your faith produces perseverance. No, kaya kung magbabasa po tayo ng salita ng Diyos, may in love tayo kasi kapag may problem ka, iba yung sagot ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, consider it pure joy. Lord, puro utang na nga ako, paano akong sasaya? Kasama natin ang Diyos. Our victory is not only for us. Kaya tayo tinawag ng Panginoon, kaya tayo pinapalakas ng Panginoon, kasi gagamitin niya tayo sa pangmalawakang mission. God strengthen us to strengthen other people as well. Kaya yung pagkapanalo mo, hindi lang yan para sa'yo.
Hindi lang para ma-testify natin, nagtagumpay na ako. Kaya po yung totoong katagumpayan, hindi yung kaya mo nang magsuot ng maganda, kaya mo nang manlibre, kaya mo nang magsalita ng magaling. Ang tunay po na succeed is yung alam mo na araw-araw kasama mo yung Diyos. No? Si Joseph, nagtagumpay siya, no, naging visible yung answer ni Joseph kasi ililigtas niya pala yung pamilya niya. Ganon din si Daniel. Niligtas niya yung, through his testimony, na-save niya yung Babylon. Ganon din yung buhay mo. May taong maliligtas because of you. May taong nag-iintay because of you. Kaya kailangan maging malakas tayo. Yun yung nais ng Panginoon sa atin. Kasi kung gigive up na tayo ngayon, kawawa naman yung next generation. Amen? Kaya ang panalangin natin, pagpalain tayo ng Panginoon. Palakasin tayo ng Panginoon. Ano pong sabi sa Matthew chapter 5, verse 16? Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glory your Father in heaven. Your life is preaching something, no? Your family is watching you. No, your children are also watching us. Yung coworker natin, tinitignan niya rin tayo. Kaya ano pong dapat natin gawin? Keep Christ at the center. Hindi natin kailangan gawing complicated yung pananampalataya natin. God's throne is our spiritual foundation. God's journey is where He lead us. God's guidance is His direction for our lives. Kaya po kung ano man yung nararanasan mo ngayon, you're not okay, return to Christ. May mga iniisip ka that you cannot share, return to Christ. That's the only way. Wala naman pong ibang way. Ano pong sabi sa Colossians chapter 1, verse 18? So that in everything He might have the supremacy. No, in everything, hindi lang pag Sunday, hindi lang pag prayer meeting natin, hindi lang kapag may problema tayo, in everything, let Christ be the first. Sa iyo, sa pamilya mo, sa decision mo, sa plano mo, dapat yung Diyos muna yung mauna. No, for our conclusion po, what will you do with your Goliath? Nasulat niyo po ba kanina kung anong klaseng Goliath meron kayo? Ano pong gagawin natin kapag nandun tayo sa biggest turning point ng buhay natin? No, katulad ni David, nakita niya yung problema, ang laki-laki, sobrang laki ng problema, kasing laki ni Goliath. Natakot yung mga Israelites. Pero si David, nag-step forward siya. Hindi niya sinabi na ako, malakas ako. Hindi niya po sinabi. Anong sabi niya? I come against you in the name of the Lord. So tayo din ganun. Bakit ako umiiyak? Bakit ako nangihina? Kasama ko yung Diyos. No, meron man tayong iba't ibang klase ng battle, ng Goliath. But your Goliath is not your God. No, your problem is not your master. Hindi yun yung final destiny natin, yung problema natin. Yung weaknesses natin, hindi nililimitahan yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat po maunawaan natin kung sino nag-hold ng future natin, kung sino tayo. Know Christ, know the way, build your prayer life now. Kaya po, nung mga nakaraang Sunday, bakit pa ulit-ulit yung mensahe? Kasi po, hindi pa natin nagagawa. Hanggat di natin na-enjoy, hindi natin nagagawa, paulit-ulit tayong re-remind ng Panginoon na simulan na natin ngayon. Prepare before the crisis. Na kapag may bagyo, nag-iipon tayo ng maraming pagkain o kung ano man panlaban dun sa sakuna. So, ganun din po tayo spiritually. Before the battle, dapat nakahanda na tayo beforehand. Amen? Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus
Nawa, mas maunawaan po natin ang kahalagahan ng buhay mo. Dahil ikaw ay VVVIP. Very, very, very important person. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa kadakilaan mo, Panginoon. Iba-iba yung gulayat na meron kami. But Lord, salamat dahil ipinaunawa mo na sa amin kung gaano kalaki yung biyaya mo sa amin, Panginoon. Lord, madalas hindi kami nagtitiwala, Panginoon. Gumagawa kami ng sariling solusyon, sarili naming effort. But Lord, salamat po dahil nire-remind mo kami na kung ano man yung sitwasyon na meron kami, it's just a small part of our journey, Panginoon. At naniniwala kami na throughout sa aming journey, kasama ka namin, gagabayan mo kami, palalakasin mo kami, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng pananampalataya na hindi sumuko, Panginoon. Bigyan mo kami ng pananampalataya dahil ang aming susunod na henerasyon ay naghihintay po sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na narito. May we overcome our Goliaths, Panginoon, all the battle in the name of the Lord. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin na mag-expand, Panginoon, ang gawain namin sa loob ng aming pamilya, sa loob ng aming workplace, Panginoon, sa loob ng aming classroom, Panginoon. Tulungan niyo kami na maging light, Panginoon, sa kadiliman ng mundong ito. Salamat po sa iyo ang papuri. Salamat. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, Amen.